At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pang-apat na kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Sumpa! Dito sa ating dulang, mga kwento ni Lola Sela. Nakita ni Bobot si Zola na natutulog sa pick-up niya at ginising niya ito. At nakita niya ang kanyang buhok ay ahas. Pero di siya natakot dahil alam niya na siyang batang babae na tumulong sa kanya. Ang batang babaeng nagligtas sa kanya. Ipinasyan niya si Zola sa mga palaruan at tuwang-tuwa si Zola dahil di niya yun naranasan. Tinanong ni Bubot kung bakit napadpad siya sa Maynila at sinabi ni Zola ang totoo na may hinahanap siyang babae na ang pangalan ay Mining. Kaya sinabi niya na tutulungan niya na hanapin ito. Pero ang nanay ni Bubot ay si Mining. Nagtanong si Bubot sa kanyang ina tungkol sa naging sakit ng kanyang ama noong buhay pa. At nagalit ito dahil kahit anong paggamot nila ay wala silang nakita na sakit niya. At ito ay nagsuka ng dugo at uod. At tinanong niya ang kanyang ina kung minahal niya ang kanyang ama. At sinabi niya kung may kilala siyang nagngangalang Luis Veneracion. At nabigla si Mining. At tinanong niya kung bakit alam niya ang pangalan na yun at kung sino ang nagsabi sa kanya. At anong sabi mo? Mababarang ako? Hay nako, may nakain lang yung ama mo kaya nagkaganon. Bakit ba tanong ka ng tanong sa akin, ha? Inay, gusto ko lang naman malaman eh. Ay, sabihin ko sa'yo, wala akong panahon para dyan. Ang ama mo ang tanungin mo kung ano kasi ang pinagagawa niya kaya nagkaganon. Inay, namatay si Itay. Walang gamot sa sakit niya dahil wala namang makita. Kahit albularyo. Doktor nga, di malaman kung ano yun. Namatay si tatay na di malaman ang totoo. Aba! Ako ba ang pinagbibintangan mo na may kagagawan sa pagkamatay ng iyong ama? Napakababaero ang iyong ama kaya siguro nagkaganon siya. Nagkasakit ng walang nakakaalam. Inay, minahal niyo po ba si Itay? Ano ka ba? Pati yan tinatanong mo. Hoy, ano bang alam mo ha? Hay naku Bubot, wala akong panahon sa ganyan. Ano ba? Ang dami mo kasing tinatanong, nakakairita ka. Inay, may kilala ba kayo na nagngangalang Luis Veneracion? Kilala niyo ba siya? Teka, saan mo ba narinig ang pangalan na yan, ha, Bubot? Ang tanong ko na kilala niyo ba siya? Sino si Luis Veneracion sa buhay mo, Inay? Ay, ewan, hindi ko siya kilala. Wala akong kilalang ganyan ang pangalan niya. At pwede ba, ha? Gawin mo na yung pinapagawa ko sa'yo. Hindi ko kilala yan ang taong yan. Kaya huwag ka nang magtanong. Nakakairita ka talaga. Naiintindihan mo? Parang iniiwasan niya lahat ng tinatanong ko. Ano kaya? May alam kaya siya? Bawat tanong ko parang nabibigla siya lagi. Hindi siya makasagot ng diretso sa akin. Ano totoo kay Inay? At bakit andito si Zoila at hinahanap siya?
tinatanong ni Bubot si Luis. Ano ang nalalaman niya tungkol sa kanya? Siya ang taong sumira sa buhay ko. Ang taong minahal ko ng lubos. Ang taong nagdulot ng sakit sa puso ko. Ang taong kinamumuhian ko habang buhay. Bakit kailangan niya ulit ipaalala sa akin ang taong yun? Anong alam ng aking anak? Pati pagkamatay ng kanyang ama. Kailangan na maitago ko sa kanyang lahat. Wala akong aaminin sa kanila. Pati ang tungkol sa kanyang ama, hindi ko aaminin sa kanya. Dahil pare-pareho silang nanloko sa akin. Lalo ka na, Luis. Sinaktan mo ang aking puso. Na hanggang ngayon, nandito pa rin. Nasasaktan pa rin ako dahil sa iyong ginawa. Oo, nandito pa rin ang sakit. Kahit ilang taon na ang lumipas, hindi yun mabubura sa aking isipan. Ano, Bobot? Nakita mo na ba si Ding? Kung saan siya? May balita ka na ba sa kanya? Wala pa nga eh. Tsaka mahirap kasi dahil walang litrato. Sana kahit litrato man lang, meron ka. Sayang kasi, nagmamadali akong umalis. Kaya kahit litrato, wala akong dala. Alam mo naman na bawal kasi akong magkihalubilo sa tao sa kalagayan ko. Pero huwag kang mag-alala. Kasi hahanapin ko ng lahat para mahanap yung sinasabi mo. Salamat sa pagtulong mo sa akin at sa pagpapatira mo sa akin dito. Wala yun. Ako ang dapat magpasalamat sa'yo. Kasi niligtas mo ako. Alam mo, kung wala ka siguro, patay na din ako. Kung di mo lang ako nakita noon. Buti na lang at nakabukas yung gate namin sa likod. Kaya nakalabas ako ng bakuran namin. Kung hindi, wala din. Kaya nagpapasalamat ako sa iyo ng malaki. Di ka ba natatakot sa akin? Di ka ba nangingilag dahil ganito ako? Kakaiba ako sa lahat ng tao? Ba't naman ako matatakot sa iyo? Ang taong nagligtas sa akin, katatakutan ko. Siyempre di mangyayari naman yun. Kaya nga hanggang ngayon, pati takip ng ulo mo, nandiyan tinago ko. Alaala ko sa iyo yun, kaya di ko nawala. Salamat. Salamat din sa iyo, Bobot. Akala ng magulang ko, dahil sa pagkakaiba ko sa mga tao, sasaktan ako. Di pala. At may mga tao na gaya mo na tumutulong at mabait. Hindi masamang tao. Nasaan na kaya si Soylas? Nako, baka kung ano nang nangyayari sa kanya. Kaya mo na siya. Tingnan mo ngayong ginawa niya sa kanyang ina. Ginawa niyang bato. Halimaw siya talaga. Baka po, di niya yun sinasadya. Di niya alam na may kapangyarihan siya. Na pag nagagalit nagiging bato. Pag galit at tinititigan ka niya. Basta, wala na akong anak. Isa siyang halimaw. Oo, halimaw siya.
Ay nako, kawawa naman ang alaga ko. Sa kagustuhan niyang makalabas at mawala ang sumpa sa kanya, ganito na lang ang sinapit ng kanyang ina. Nasaan na kaya si Zoila ngayon? Saan na kaya siya? Ay naku naman kasi, bakit ka pa kasi naisumpa? Sana, okay ka lang. Saan ka man naroroon ngayon, Zoila? Kahit taga-alaga mo lang ako, alam ko na mahal mo rin ako. Ganon din ako sa'yo. Kaya sana, mahanap mo na yung babae na naisumpa kayo ng pamilya mo at bumalik na sa dati ang lahat sa pamilya ninyo. Kailangan na maitago ko ang sikreto ko sa aking anak. Dapat wala siyang malaman, kahit sa pagkamatay ng kanyang ama. Oo, galit ako sa mga ginawa nila sa akin. Dapat lang na mangyari sa kanila yun. Oo, yun ang nararapat sa kanila. Naalala ko si Mama noon nang nasa syudad kami. May nakakita sa akin na tao. Kaya tinago nila ako. Kasi gusto nila akong patayin. Zoila, anak. May nakakita sa iyong ibang tao na ang ahas sa buhok mo. Akala nila halimaw ka, anak. Itatakas ka namin ng papabuh. Pupunta tayo sa ibang lugar. Mama, bakit tayo alis? Sabi mo, mabubuti ang mga tao. Pero, bakit ngayon? Gusto nila akong patayin. Anak, ang mga tao ay magkakaiba. May masama at may mabuti din. Pero sa kalagayan mo, ang tingin nila sa iyo ay halimaw. Ang tingin nila sa iyo ay dinormal. Dahil sa mga ahas dyan sa ulo mo. Sige po, at aayusin ko mga gamit ko. At si Yaya, kasama ko na mag-aayos. Kaya, umalis kami sa syudad. Kailan ko kaya makikita ang babaeng nagsumpa sa akin para maging normal ang buhay ko at maging tao ng mama ko. Kailangang mahanap ko siya. At alam ko, galit na galit si Papa sa akin. Hana, mahanap namin ni Bobot. Pupunta ako sa syudad at kailangan kong asikasuhin ang negosyo. Dito lang ang Estado ni Salina. Huwag kang mag-alala, Luis. Luis, sana hanapin mo naman ang anak mo. Wala siyang kasalanan. Laman at dugo mo pa rin si Zoila. Please, Luis, huwag mong hayaan ang anak mo. Kawawa naman siya. Baka kung ano nang nangyari sa kanya. Alam niya kung anong ginawa niya. Alam niyang umalis
alam din niya ang bumalik dito. Ay nako, talagang nainlove ka na dyan kay bubot mo. Kilig na kilig ako sa inyo ah. Nako, pag ikaw ang nasaktan, ewan ko na lang. Nako, minsan lang dumating yung lalaking mamahalin ko. Tanggap ako kaya ganito. Kilig at masaya ako. Pero normal siya at ikaw naman ay hindi normal. Sana, mahanap na ninyo yung babae na nagsumpa sa'yo. Salbahe yun. Sana nga, mahanap na ni Bubot yun. Naku, kasi naman, kala mo kung mahanap ang litrato. Pala hindi. Aba, umalis ka na. Di mo nakuha yung itsura niya. Ah, oo nga no. Pangalan at apelyido lang ang alam ko. Ano ba yan? Pero baka mahanap mo natin, malay mo. Di ba? Magiging normal na ako niyan. Oh, bakit dito kang nag-iisa at malalim ang iniisip mo? Wala, gusto ko lang magpahangin. Alam mo, nararamdaman ko ang lungkot mo. Ganun ba? Paano mo nalaman? Nakikita ko at nararamdaman ko, Zoila. Ang daming bumabagabag sa'yo. Ha? Naiisip ko ang magulang ko. Si Papa, si Yaya, at ang mama ko, na ako ang dahilan kung bakit naging bato siya. Ako ang may kasalanan. Di ko sinasadya. Di ko alam na may kapangyarihan pala ako. Sana nga, maalis na ang sumpa sa'yo. Sana, Bubot. Gusto ko na maging tao ulit si Mama at normal ang buhay ko. May balita ako sa'yo at alam ko na matutuwa ka. Talaga, Bobot? Anong sabi mo na matutuwa ako? Ano yon? Nakita ko na ang hinahanap mo. Pero may nakapagsabi lang. Ah, salamat. Salamat, Bobot. At magiging normal na ako. Oo, tutulungan kita hanggat makakaya ko. Ay, sinako, salamat. At talagang kaibigan kita. Salamat, Bobot, ha? Makikita ko na ang taong hinahanap ko. Pero may sasabihin sana ako sa'yo. At sana huwag kang magalit sa akin. Dahil may pagtatapat ako sa'yo. Ano yun, Bobot? Huwag mo akong pagalitan at kamuhian pag nalaman mo ito. Dahil ayoko na maghalik ka sa akin. Zoila, si Medi Lacson. Oh, bakit si Medi Lacson? Si Medi Lacson ay ang aking ina. Ano? Ano kaya ang mangyayari sa pag-amin ni Bubut kay Zoila na siya ang anak nagsumpa sa kanya? Mga gilim naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Sumpa dito sa ating dulang. Mga kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula.
Myra Abrihal Narnula, Susan Malignem, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert Di Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert Di Guzman. Sa panulat at direksyon, Oscar Ora. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRE Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.